Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Jonella Bianca Aguilar. Ito pong aking Day 164 devotion para sa ating 365 daily devotion na pinamagatang nabibilang ka ba sa Invisible Universal Church. Ang topic ngayon ay Invisible Universal Church. Sabi po dito yung concept na Invisible Universal Church refers to the true church as God sees it, a spiritual reality made up of all genuine believers united by faith in Jesus Christ, regardless of the denominational differences or earthly divisions. While we see the visible church as local congregations or institutions, God's perspective transcends these outward forms. The invisible church consists of those whose heart belong fully to Christ, called and kept by Him until His return. This understanding reminds us that our true identity is found not in buildings or programs, but in our relationship with Jesus and with each other as His family. At ang Bible verse pa rin matagpuan sa Matthew 16 verse 18, and I tell you, you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. At sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay tatayo ko ang aking iglesia, at ang mga pintuan ng Hades ay hindi mawawagi laban sa kanya. At ang teachings natin ay number 1, the invisible universal true church of God. The true church is not merely a religious group, but talaga yung totoong church. Ibig sabihin walang religion eh. Kumbaga, alam niyo po nung napasok ko niya sa sales. Kasi doon ko lang talaga gusto unawaan na hindi pala talaga kasi yung religion. At walang religion na makakapagsabi kung maliligtas ka ba o hindi. Dahil ito po yung maliligtas ka between yung relasyon nyo between you and God. Parang doon mo pagbabasihan. Kaya ayun po, pag tinatawag yung totoong church, hindi siya religious eh, kundi mga tao lang siya na mga makasalanan nagsama-sama na gustong magbago at manampalataya sa ating Panginoon, sumunod sa Kanya. Number 2 po, the true church is made of all believers. Diba? Ang totoong church pala talaga ay binubuo ng mga tao na nanampalataya sa Kanya. Yung willing, yung pure talaga na gusto manampalataya sa Kanya, talagang totoo. Sincere na gusto manampalataya sa Kanya. Kaya yung church, sabi po yung mga tao na pinagtipon-tipon at naniniwala at gusto makilala ang ating Panginoon. And number 3 po, job, the true church is invisible and known to God. Ito po, yung totoong church hindi talaga nakikita, invisible siya. Kasi may mga tao ka nakikita na nanampalataya, pero ang ating Panginoon lang talaga ang nakakaalam kung sino yung totoo na nanampalataya, diba? Kunwari nasa simbahan, madami mga tao, talagang nakikita mo nagdarasal, nagsasamba, pero hindi kaya natin gawin yun. Pero kaya siya invisible kasi doon makikita ng ating Panginoon kung sino talaga yung totoong nanampalataya sa Kanya. And application naman po, paano ito ma-apply sa ating buhay. Number 1, value faith in Christ over membership. I-value po natin yung panampalataya sa ating Panginoon mismo, hindi sa membership na sinasabi na hindi naman talaga. Walang membership sa pananampalataya, kundi isa lang pinapanampalataya natin kundi ang ating Panginoon. Kaya bakit sa natawag na may membership ang nakaganap? Number 2 po, value genuine connection to the family of God. I-value natin to, lagating i-keep talagang amyakati natin itong pamilya na binubuo natin na meron tayo. Dahil ito ay pamilya ng ating Panginoon. Number 3 po, value love.
unity, mercy, and forgiveness. Ito po talaga. Ito pinaka-important. Ibali natin yung pag-ibig. Yung pag-ibig ng Diyos at yung pag-ibig natin sa Kanya. Parang vice versa lang siya. Kailangan binabali natin siya parehas. Yung pagkakaisa natin na wala dapat tayong inaanong religion na parang discriminate pa natin yung iba pati ba yung religion nila, which is mali kasi wala naman pala talagang religion kundi na sa panampalataya mo sa ating Panginoon. Mercy and forgiveness. Kailangan marunong tayo magpatawad. Hindi lang dapat yung ikaw lagi pinapatawad natin Panginoon. Kailangan sa ibang tao kaya mo rin yung gawin kahit na maraming kasalanan sa iyo at hindi ka mahihingi ng tawad sa iyo. Hindi lamang pong aking devotion ngayong araw. Sana po natutunan kayo at huwag po natin ang kalimutan na i-share sa ating mga mahal sa buhay. God bless po.